Ito na naman si Len para sa ating ika-181st day na ating sharing ng devotion video. And thanks God because ang ating pinasimulan po na discipleship training sa ating mga kapamilya and the prayer of acceptance, ginamit natin ng Romans Road sa ating bunsong anak na si Candy for today. It was a victorious day, ayan, at talagang may karagdagang natutunan ng ating pamilya tungkol sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. So, bago po tayo magsimula sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin upang mapasalamatan ang ating Panginoon sa buong araw na ating napagtagumpayan. So, let us all pray. Ama namin Diyos ng kapangyarihan sa at narito po kami Panginoon at nagpapasalamat sa inyong pinupuri at dinadakila ang inyong pangalan. Salamat po sa buhay, kalakasan, at hininga na ito nagkaloob niyo sa amin. Salamat din po sa mga challenges, trials, and problems sa buhay. Panginoon na siyang nagpapatag sa amin upang mas mapalapit at magtiwala at manalig sa inyong magagawa para sa aming buhay, Panginoon. Because we know, Lord God, that you have a great and good plan for us sa aming mga kinabukasan, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin din po namin ang lahat ng mga taong aming makakausap o makikilala, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang tutulong sa kanila upang mabuksan ang kanilang puso, isip, at espiritu at kilalanin kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na paglukod ng inyong banal na espiritu ay laging sumaamin, Panginoon, ng sa gayon ang maibubuka ng aming bibig, Panginoon, ay tanging para sa kapurihan lamang ninyo, Panginoon, at hindi sa aming sarili, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami magyabang sa aming kakayahan, karunungan, Panginoon, subalit laging patuloy na umasa sa inyo because we know, Lord God, that we can do all things through you who strengthen us, Panginoon. Nagpatuloy po at awang buhay kami magpapasalamat sa tinapos na gawa ng butong anak na si Jesus na pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Na bagamat hindi kami karapat-dapat at hindi nakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon, ay nariyan pa rin kayo na patuloy na tinatanggap kami at pinapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. And din po, salamat sa banal na Espiritu na siyang lumulukod sa amin upang ang aming magawa, Panginoon, ay para lamang sa inyong kalooban, sa inyong ikasasaya, at para sa masambong handog sa inyong kaharian. Ay po ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at naman po ang mga secret petition and prayer na bawat isa, Panginoon. Alam po namin na nasisiyasat niyo ang nasa loob din namin, Panginoon. Kaya muli, sa iyo po ang lahat ng mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 21:8. Ayan, ito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Message, si Jesus daw ay sumagot na pinag-iingat ang mga tao na huwag mailigaw ni naman ang mga tao. Dahil may mga tao daw na darating sa pangalan ng Panginoong Jesus at magpapanggap na siya ang Kristo at dumating na daw ang panahon. At huwag daw basta maniniwala ang mga tao. Application. Sa panahon natin na napakalakas na ng impluensya ng social media, halos lahat ay maa-access na natin. Pinakamagandang magbenta ng mga produkto, magpasikat ng mga tao o di kaya ay makasira ng pagkatao. Ang mga estudyante ay hindi nagaanong nagbabasa ng mga libro dahil madali na nilang na-research or nasa-search sa Google. Marami na ding mga tao ang umiigsi ang buhay dahil sa gulo sa social media at pagkahumaling sa mga gadget. Kaya tama ang pagpapaingat ni Jesus mula noon sa kanyang mga alagad at mga tao dahil para handa tayong lahat sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. Dahil sa mga huling araw talaga ay marami ang sisikat at magpapakilala na sa Diyos sila pero nagpapanggap lang. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba? Dito po ay makikita natin na talagang sobra yung eagerness ng ating Panginoong Jesus na balaan o pag-ingatin ang kanyang mga alagad at mga tao sa mga darating na mga bulaang propeta or mga bulaang nagpapanggap na sila yung Mesiyas o tagapagligtas, diba? Dahil syempre,
kapag nakakakita ng wonders ang mga tao, ba may nakakita silang himala, napapagaling or napapalayas ang mga espiritu sa isang tao, iisipin nila or sasabihin nila, wow, grabe itong taong ito, makikita natin na talagang yung katangian ng Panginoong Hesus na nakapagpapagaling, nakapagpalayas ng masamang espiritu at nagbabahagi ng salita ng Diyos ay siya na yung bagong pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pero tandaan po natin na ang ating Panginoong Hesus ay hindi na mangyayari yung kagaya sa ginawa mo sa bagong tipan na siya ay ipinagbuntis ng ni Maria na isang birhen, di ba? Ang sa muling pagparito po ng ating Panginoong Hesus, ang makikita natin ay ang ating Panginoong Diyos ay bababa mula sa langit na nakasakay sa mga ulap at kasama ang mga libo-libo o milyong-milyong mga anghel upang kunin at isama ang mga napiling mga tao na naglingkod hanggang huli sa ating Panginoong Hesus. Hindi sila nagpadaya o nagpatalo sa gawa ng kaaway o ni Satanas at hindi sila naakay sa maling pagkakilala o maling pananalig sa ating Panginoong Diyos. Diba? Yung kaya nga binabalaan tayo, di ba? Tayo, mostly magsasabi tayo sa tao, oh, wag kang dadaan dyan sa daan na ito. Dahil halimbawa, nagdaan na yung taong yun doon at napahamak siya doon sa daan na yun, di ba? Pero syempre, kung pinili mo na dumaan muli sa daan na yun, ay mararanasan mo rin kung ano yung naranasan mo na. Halimbawa, hindi mo natin masasabing kapahamakan or pagkaka-aksidente, di ba? Pero posible, di ba? Kung makikinig ka sa nagbabala or nagpapaingat sa iyo, di ba? Pero kung sinunod mo naman siya, di ba, kung hindi mo sinunod yung una nating sinabi, example, so posibleng magkaroon ng kapahamakan sa iyo. Pero kung sinunod mo naman siya, maaring ikaw ay mapabuti at ikaw ay maaring maligtas, di ba? So, yun binabalaan sa atin ating Panginoong Hesus dahil talagang ang ginawa ko ng example dito is itong social media, di ba? Na with just one click of you, with just one comment, one post, di ba, mga reels and everything, maaari tayong sumikat, maaari kang mag-viral, maaari kang maging trending, at maging from nobody ay magiging sikat ka sa mga tao, di ba? Pero maaari din with just one click na maaari kang makasira o masira sa pamamagitan ng isang tao or ng maraming tao na maaaring gumawa sa iyo ng kapahamakan or pagkasira ng iyong pagkatao, di ba? And isa nga rin sa ginagawa ko example, kumbaga marami ng mga tao ang natatamad o wala nang ganang magbasa ng mga libro. Diba, yung mga encyclopedia, dictionary, kasi madali na nilang i-type lang nila sa kanilang cellphone ay lalabas na kay Google ang mga impormasyon na kailangan nilang i-research, diba? Pero para sa akin po, ayan, ang ginagamit ko kasi na Bible, na Tagalog apps, ay sa aking cellphone, di ba? Pero hindi ko hinahayaan na mawala yung concentration ko sa pag-aaral ng ating salita ng ating Panginoong Diyos. Meron din po akong book na Bible na kung saan ay dun ko tinitingnan if naaayon ba or tama din sa aking nabasa yung aking pagkaunawa o na-research aking cellphone. Diba? Kasi minsan, pag may mga malalalim na mga salita or meron pang kailangan ng explanation na mas madami or mas malalim para maintindihan mo, ang ginagawa ko po ay nire-research ko sa Google. Pero hanggat maaari, wag po nating gamitin ang ating social media para makasira ng buhay natin o buhay ng ibang tao. Diba? Gamitin po natin ang social media natin para magbigay pag-asa sa ating kapwa. Diba? Ibahagi natin ang ebanghelyo at yun nga, gawin natin ang Great Commission that go therefore and make disciple of all nations. So, ang inyong pong lingkod sa tulong ng Diyos ay ginagamit ko ang mga talento, mga kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang maakay ang ating unang-una ng aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa, ang aking mga pamangkin, ang aking mga kapatid, upang magbalik loob at mapatibay ang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Dahil hindi kasi natin alam life is so all of a sudden, di ba? All of a sudden, bigla kang pwedeng kunin ng ating Panginoon Diyos na walang sabi-sabi, di ba? Pwede din namang mahihirapan ka pa dahil sa pamamagitan ng sakit. Pero mas maganda na kung dumating man yung pagkakataon na biglang dumating ang ating Panginoon Jesus, is ready tayo, di ba? We are fully equipped that we know that we are secured of our salvation in the Lord. Meron tayong matibay na relasyon
at pananalig sa ating Panginoong Diyos na kahit sino man ang dumating upang tayo ay linlangin, upang tayo ay lokohin, upang tayo ay turuan ng maling katuruan tungkol sa ating Panginoong Diyos, ang ating magiging basihan ay walang iba kundi ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos na nasa Biblia. So take time po tayo para manalangin, magbulay-bulay at mag-meditate ng Word of God nang sa gayon ay magabayan po tayo sa ating buhay upang tayo ay makapamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at hindi tayo madaling maniniwala kapag may nagsabi o nagpanggap na sila ang ating Panginoong Jesus, na sila ang tagapagligtas. Because sabi nga ng ating Panginoong Jesus sa kanyang salita, that I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through our Lord Jesus Christ. Diba? Walang ibang daan kahit tayo, na tayo ay tao, mula tayo sa binhi ni Adan at ni Eva, diba? Tayo ipinanganak na sa pamamagitan ng mga binhi ng ating mga magulang ay hindi maituturing na karapat-dapat para makaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero dahil sa pagtanggap natin sa kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay mayroon ng karapatan na tawaging karapat-dapat na makapunta at maging mga anak ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon, and bukas pong muli. Ayan, bukas po is Sunday. So, magsisimba tayo sa church natin dito sa Methodist. At nawa ay may mga kadagdag na mga karunungan for wisdom mula sa Diyos sa ating mapapakinggang preaching ng ating pastor dito. So, bago po tayo magwakas, ay let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat at pinupuri kayo sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na salamat dahil sa mga babala ninyo at pag-iingat para sa amin upang hindi kami madaling malinlang o maloko, Panginoon, ng mga gawa ni Satanas at ng kanyang mga kampon, Panginoon, na maaaring magpanggap na sila ang bugtong na anak ni Jesus, Panginoon, at upang kami ay mapahamak at mapunta sa kanyang kaharian sa impyerno, Panginoon. Pero hindi niyo po hahayaan, Panginoon, kundi hahawakan niyo kami ng mahigpit at hindi niyo kami hahayaan, Panginoon, na mapahamak, kundi magkaroon kami ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap sa inyo bugtong na anak na si Jesus, at amin nawang maipahayag ang inyong ebanghelyo at mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo na aming makikita at makakausap. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang lahat ng mga problemang pinansyal, utang man ito sa trabaho o negosyo ng bawat isa, Panginoon, ang pag-iingat din sa aming bawat mga pamilya, Panginoon, nasaan yan silang sulok ng mundo, ay alam namin ipinagkaloob ko na sa bawat isa, Panginoon. Ano mang mga balaking, Panginoon, ipagawa ng bawat mga lingkod ninyo, Panginoon, ito na may pagpapagawa ng mga bahay-sambahan, mga paaralan, mga ospital, Panginoon, mga institusyon na makakatulong, Panginoon, upang mas mapalawak at mas mapatibay ang aming pananalig sa inyo at mas marami ang aming matutunan, Panginoon, na inyong mga karunungan o wisdom, Panginoon, ay alam po namin, Lord God, that you will provide. Dahil din po, Panginoon, ang mga nagbabalak na bumili ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, upang maabot at mapuntahan hanggang sa kasulok-sulukan ng parte ng mundo, Panginoon. You know, Lord God, na ipagkakaloob mo po sa puso at sa pisikal ang bawat mga bagay na ito, Panginoon. Dahil po, Panginoon, dinadalangin namin na mas marami ang maabot, Panginoon, ng papapahayag ng inyong kaligtasan, ang salvation, Panginoon, sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon, hanggang sa iba't ibang parte ng mga planeta o kahit sa buwan, Panginoon, kung merong tao doon, Panginoon, ay kayang-kaya niyo silang maabot sa pamamagitan ng kung ano ang meron kami, Panginoon. We pray also, Lord God, for the healing para sa lahat ng may mga sakit at karamdaman na pisikal, emosyonal at spiritual, Panginoon, at ang mga samahan ng bawat isa, Panginoon, na nasisira o parang nagkakasakit, Panginoon. We pray, Lord God, that you are the Lord of restoration. You are the Lord who heals, Panginoon, dahil sabi niyo nga sa mga latay at sugat ng inyong Panginoon, ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay pinagaling niyo na kami, Panginoon. Malalaman yan o hindi malala, Panginoon, ay alam namin na kayang-kaya niyong pagalingin, Panginoon, kung yun ang inyong kalooban. Ngunit kung ay pagkakaloob niyo po, Panginoon, ay sila ay lumisan na at magpaalam na sa mundong ito, Panginoon, at mapunta na sa inyong kaharian, Panginoon, ay matanggap po nawa ng mga mahal sa buhay na iyon ang inyong kalooban
at ipagpasalamat na nakasama ang mga mahal sa buhay kahit sa maiksing panahon lamang, Panginoon. We pray, Lord God, for the pastors, priests, missionaries, evangelists, prophets, Panginoon, at kahit sa mga ordinaryong tao na katulad ng inyong lingkod, Panginoon, na nagnanais na mas marami pa, Panginoon, ang maabot at mahikayat, Panginoon, upang mapalapit sa inyo at magkaroon ng matibay na relasyon, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for all our needs, Panginoon, mga pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon, hanggang sa sila'y makapagtapos, Panginoon, at makapaglingkod din sa inyo, Panginoon, sa abot ng kanilang makakaya, Panginoon. We pray also, Lord God, sa lahat ng mga nagmi-mission, Panginoon, sa iba't ibang mga panig ng mundo, Panginoon, anumang mga banta ng kapahamakan, pagpatay, persecution, Panginoon, o kahirapan, ay nire-rebuke po namin and we cancel it in the name of your Son, Jesus Christ. We rebuke it, Lord God, that it will not prosper, it will not happen in each and every one of us, and we will be victorious and overcoming because you are the God that we are serving, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga bansa, Panginoon, ang Philippines, Panginoon, kung saan naririto ako ngayon, ang Hong Kong na aking pinagtrabahuan dati at muli kong babalikan, Panginoon, upang maglingkod sa inyo at maglingkod sa aking mga magiging bagong amo, Panginoon, ang inyong bansang Israel, Panginoon, na mas lalong marami pa, Panginoon, ang makakilala sa inyo at tumanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Lord God. At lahat ng mga bansa ay magkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan at pagpapatawaran, Panginoon, and all the economic growth and economic finances, Panginoon, ay magpa-prosper, Panginoon, mula sa pinakamataas na pinuno ng aming bansa, aming presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang antas, Panginoon, ang bawat pamilya, Lord God. We pray that every family will be a disciple and disipulo niyo, Panginoon, na mamahayag, nagmamahalan, nagpapatawaran, Panginoon, at pinapakita sa bawat tao, Panginoon, na nagdiningning ang inyong glory, ang inyong kabutihan, ang inyong kalwalhatian. Nang sa gayon ay maliwanagan ang mga taong nasa madilim na landas at madilim na kinakaharap sa buhay, Panginoon. We pray also, Lord God, na sa bawat gagawin namin, Panginoon, ito man ay lingid o hindi lingid sa inyo, sa paningin ng kapwa namin, Panginoon. We know, Lord God, na kayo ang makasisiyasat ng aming pagkatao, Panginoon, at kaya niyong ma-distinguish, Panginoon, kung ito ba ay para sa ikabubuti namin at ng aming kapwa at pagpapahayag ng inyong ebanghelyo habang naririto kami sa mundo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa aming pangalan dito na anak ng Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!